Ay mga ka-traders, magandang yaman po sa inyong lahat. Sa video naman po na ito, mag-share po tayo ng isang trading strategy na makakapagpabago ng inyong trading journey. Kaya naman kung ano yon, panoorin nyo ng buo ang video na ito. Pero bago natin simulan yan guys, no, bago natin i-discuss yan, definitely mag-like ka muna, mag-subscribe ka muna no, sa ating mga social media accounts dahil tayo nga po no, ay gumagawa ng mga contents, napaka-importante po na masuportahan nyo po yung mga contents na ginagawa natin at ma-share din po natin sa mga kababayan nating Pilipino no. Kaya naman ini-encourage kita no na mag-like, mag-subscribe and also share my videos para nang sa gayon guys makatulong din po tayo sa ibang tao. So yun guys, pag-usapan na po natin yan. Ano ba yung napaka-importante no sa trading bukod sa asset selection or pamimili ng tamang crypto na itatrade mo, tamang stock na itatrade mo, is ito din po yung tinatawag natin na capital management or capital allocation, being efficient kahit magkanong kapital ang meron ka sa trading, no? Meaning, kung meron kang 10k, paano mo i-manage yun? Kung meron kang 100k on the other hand, paano mo i-manage yun, no? Kumbaga, magkaibang strategy, magkaibang approaches, magkaibang amount, pero kailangan guys no maging efficient ka doon kahit magkano nga ang kapital na meron ka, kahit maliit man yan o malaki. Ngayon dito po sa mga trade ko po araw-araw no, kung makakapag-trade man po ako, ito pa yung isa sa mga sikreto na ginagawa natin no, na i-reveal na nga natin, which is sabi na nga ng Google, ito po yung portfolio rebalancing. Ano pong ibig sabihin ng portfolio rebalancing guys, no? Ibig sabihin po nito, halimbawa, meron kang tinetrade, let's say crypto. Meron kang tatlong crypto na binili. Okay, whether it is no buy long or sell short, depende nga po, no? But then, ang ibig sabihin po ng portfolio rebalancing, halimbawa po, yung isa doon ay hindi nagper-perform ng maayos. Katulad doon sa dalawa mo pang binili or trade mo, well, pwede mong ibenta yung underperforming na asset but also adding allocation to those two na nauna na mas profitable, mas efficient, and also mas malaki yung potential. So, nag-guess yung ibig kong sabihin. Ibig sabihin, parang yung opportunity cost No? So, ibig sabihin po nito, nagre-rebalance po tayo, binebenta natin kung ano yung hindi makakatulong, kung ano yung hindi kumikita at idadagdag natin sa dun sa mas kumikita. Ngayon, meron pong key point dito, no guys, no? Katulad nga po dito, yan, sa mga tinuturo ko, ito po kasi yung trading framework po, no, na meron po ako. By the way, hindi ko po yan hiniram or kinuha sa ibang mentor, ano? Ako po mismo ang nag-formulate po nito. Paliwanag lang natin na kung saan, guys, under po yan ng capital management, no? Ang trading kasi may 4 na management yan para sa akin Okay, trade management, risk management, capital management, and emotional management. Ngayon, ang capital management po, meaning, sabi ko nga kanina, kahit magkanong capital ang meron ka sa trading, kailangan guys ma-manage nyo po yan ng maayos, ng efficient. At kaugnayan dyan po dyan yung allocation weight or ilang percent kada crypto, yan. So, ang allocation strategy, may iba't ibang approaches and strategies po kasi pagdating dyan. And also, yun lastly, yung principle po ng capital efficiency. Paano ka magiging efficient kahit na capital lang meron ka. So, katulad po dyan guys, no, medyo ipapakita po natin yung mga trade ko dito, no, yung mga close trades na. Baka sabihin nyo, hindi ako nagtitrade. Actually, may documentation yan, no. Ngayon, kung makikita nyo po dito sa trade history natin, medyo negative lang yung iba at napaka-minimal compared doon sa mga wins, no. So, kahapon pa ako nag-trade, but example lang natin, ano, na kung mapapansin nyo po dito, yung mga crypto na tinitrade ko, yung mga peers, no, ayan, Billy USDT, Luce USDT, Hive USDT, kumbaga guys, actually, hindi ganun karami ang tinitrade ko na crypto, no, dahil nga, nakapokus tayo let's say, ang popokusan mo lang, ang strategy mo, 3. Halimbawa, 3 lang yung pinaka-aaralin mo, focus mo. So, okay din yun. Kasi guys, kasi nga, kapag sobrang dami rin naman ng positions mo, over-diversified ang tawag doon, over-diversification. So, over-trade ka na, over-positioning. So, kaya kailangan guys, no, yung mga crypto na binibili mo, mag-focus ka lang sa, let's say, less than 5, and then aaralin mo talaga yan, both fundamentals and technicals.
So, at kung makapapansin nyo dito, yan nga, nag-focus ako sa Billy USDT, nag-sell short ako dyan kanina. Ang ginawa ko po dyan na strategy, ayan may marka pa nga, no? Dito yung sell short ko niyan So, bumaba na, medyo nakapag-trade profit na ako dito, hindi ko na nasabayan yung sell short niyan. Ngayon, anong lesson dito guys, no? Which is, ang ginawa ko kanina, meron isa akong crypto na trade kanina na sell short din, hindi siya masyadong bumababa. So what I needed to do was portfolio rebalancing. Binenta ko yung holdings ko doon sa crypto na yun ng sell short contracts, no? Which was dinagdag ko po dito sa Billy USDT kasi siya yung mas efficient na pag bumaba siya, mas malaki kikitain ko. So, yun naman, nangyari naman siya, 'di ba? So meaning, mas naging efficient ka na sa capital mo, mas naging profitable ka pa. Yun po yung, ayan, kung makikita nyo po, ayan, di ba? May mga watchlist ako. Yan lang yung binabantayan ko. Yan, yung Hive, Hive USDT, yung Sui. Ayan lang yung mga tinatrade ko, no? Actually, 3 to 5 lang, okay? So, kasi nga, kapag sobrang dami mong nasa watchlist, sobrang dami mong binabantayan, sobrang dami mong gustong maispatan, so, hindi ka na makakapag-focus. Kaya napaka-importante po ng focus talaga sa trading, no? And also yung portfolio rebalancing, no? Ibig sabihin po no, ng portfolio rebalancing, again, taking out what is not performing well and adding, no, in the allocation yung mga talagang overperforming, no? Yung mga talagang really good performing, no, ng mga asset classes, no. So under po 'yan ng capital management, no. Ngayon, yung capital management na under parang tinuturo ko na rin, ano. So yung capital management diyan, it's really all about managing your capital. Okay? Iba pa po yung trade management, iba pa po yung risk management, and iba pa po yung tinatawag po natin na emotional management, no, which is ito ay may kinaugnayan sa iyong behavior, sa feelings. Kaya nga po may tinatawag tayong behavioral finance, may tinatawag po tayong trading psychology, no? Hindi po ito tungkol sa technicals, sa fundamentals, but tinuturo po nito yung paano mo i-manage naman your own expectations, yung mindset mo sa trading, and also ano yung perception mo sa market, no? Kung ang tingin mo sa market, sugal lang yan, kumbaga magiging ganun yung behavior mo sa market, no? Kung ang tingin mo sa trading is kayang pag-aralan, kayang tiyagain, so matiyatiyaga mo talaga siyang aralin, no? With the right and proper guidance, no? Kaya yun guys, no? Sana marami kayo natutunan sa video natin. Kaya nga guys, no, actually in trading challenge ko, yung nilagay ko lang capital kahapon was only 17,100. At ngayon, na-withdraw ko na siya ng at around 22,300, no? So, malaki talaga yung kinita, 5K in just only one day by doing proper portfolio management and rebalancing, ano? Ibig sabihin, binebenta natin kung ano yung talagang underperforming, pinapalitan natin ng mga cryptos, no? O kaya naman, nagdadagdag tayo sa mga previous na binili mo na kung saan nakakatulong ito para sa atin ay mas maging profitable pa tayo. Ayan kasi, no, yan yung mga tatlong trade ko nakapagpanalo sa akin sa 5K, no, with only 17,000 pesos na kapital. At ito na lang guys, no, yung gusto kong iwanan po sa inyo na kung saan no matter what your capital, no matter kung gaano pa kalaki yan or kaliit yan, sir, 5,000 lang capital ko 10,000 lang, no, mas mabibilib ako sa iyo kung mas maliit ang capital mo pero napapalago mo siya unti-unti. Kasi guys, kapag malaki agad ang capital mo, kakabahan ka kagad Bakit? Hindi ka sanay na humawak ng ganong kalaking pera, ng ganong humawak ng ganong mag-manage ng ganong kalaking capital. Kaya napaka-importante po, maliit man yung capital mo o malaki, buo ka, no, yung foundation mo sa trading, sa investment analysis, investment management. So kaya yun naman guys, no, yun yung sanang gusto kong makuha po ninyo sa mga vlogs natin. So kaya yun guys, no, yun lang. Kumbaga nandito na rin naman tayo guys, no, kung gusto niyo yung matuto ng trading sa tamang paraan, no, which is eto na nga guys, no, tinuturo ko itong
formula ko na ito, itong trading quadrant ko na ito, which is ituturo natin lahat tungkol sa trade management, risk management, and capital management. So actually, meron tayong trading one-on-one mentorship program na kung saan limited lang yung slot neto para po sa mga OFWs, estudyante, at sa mga corporate workers. So magkita-kita po tayo dito sa ating trading mentorship program at mag-message lang po kayo para makasali dito. So yun lamang po guys, see you in my next vlog.